Teka, si Morley hindi pa ready. Hindi pa ako ready. Nakakakot na. Kasi. Oh, bakit hindi ako na nagtanong, ha? Saan ka nagtanong? Hindi eh. Sisisi mo sa akin, hindi ako. Okay. Ayan. How do you feel about what your mom said? Alam mo, thank God I'm not emotional today. I'm so happy because of like good news that I received today. So even my mom can't spoil my mood. So I think I've gotten used to it na. And para sa akin, best to just smile it off and ignore it. But there are just some days kasi na medyo sensitive ako. Kaya naiyak ako. Pero napansin nyo, hindi naman ako umiyak ngayon. So, dinedma ko lang siya. It's just an outburst on her end. Pero ano ba yung truth? Nagkabati kayo nung kasal ni Elvis? Nagkabati kami, but hindi pa kami BFFs. So, Okay, paano nangyari yung pagkakabati niyo? wala. You know, because it was a joyous occasion and si Elvis naman, yung brother ko na kinakasal, sabi niya magbati na kayo, alang-alang sa akin. Okay. So, good mood si mommy. Okay. Tinanggap naman niya yung yakap ko at nung halik ko. So, that was it. Hindi na kami masyado nag-usap pa after that. Pero, hindi pa rin kami nagtatawagan 10 times a day. Medyo once every 2 days nagtatawagan na kami. So, that's a good start. But one thing kasi na sinabi sa akin ng friend ko who was in an accident lately, sinabi niya sa akin na, you know, Rufa, life is short. So, if I were you, make amends na with your mom. So that day, ako na mismong tumawag sa kanya at sinabi ko, "Hi, Ma." Hindi naman kasi kami masyadong showy na, "Mom, I love you. You're my everything." You know, it's more of just making the first move and saying hi to her and calling her and kissing her. Pinapakita ko lang na bilang anak, kahit na mataray siya or ganun siya, you know, I'm still her daughter, so I still have to respect her. Baby steps, kumbaga. Baby steps, yes. Sa press con kasi ng Apex Cats, ang sabi niya nagkabati nga kayo, pero sabi niya hindi daw parang pilit or hindi pa daw ganun ka. Para sa kanya, siguro pilit kasi siguro yung mga gusto niyang gawin ko, hindi ko pa magagawa. And that's it. But siguro at this point, I would like to have that respect between us, yung relationship between us. But at the end, gusto kong makapag-decide pa rin ako on my own. So meaning to say, hindi mo kayang pagbigyan yung hinihiling niya na ayaw kayang boyfriend or stay away from that guy? Hindi. Kung yun ang opinion niya, respetuhin ko yon. But at the same time, dapat respetuhin din niya yung opinion ko. Okay, So, so ganun. ipaglalaban mo, what is, kung ano yung Hindi naman gusto sa mo? pinaglalaban. Siguro I'll just continue living my life the way it is. Hindi naman sa may paglalaban ako na magpapakasal ako or magkakaroon ako ng anak or magtatanan kami. Hindi na uso yung ganon, di ba? I'm just working and I'm doing everything that is expected of me as a professional. And siguro for my mom, makikita naman niya in the end that mali yung iniisip niya. Pero yung sa personal life mo, how can you be happy with a man kung from the beginning, wala siyang in-approve kahit isa? Eh, I'm used to it na eh. Kaya, so lifetime problem. I'm just so happy that even if it's been a lifetime crisis for me since I was a teenager, I'm just so happy for those that stayed. Okay. You know? So, and for those that ran away, okay lang. That means they weren't meant to be. She uses strong words in public and kahit yung ginamit niya word na letter B, do you get hurt in public? Ako, I don't get hurt na because sanay na ako, but I get hurt for the people that she's talking about. Dahil syempre, hindi naman sila sanay, di ba? Ako, okay lang kasi nanay ko naman siya. But, para sa iba, medyo nasasaktan ako. Rupa, yung mga Parang medyo paulit-ulit na parang ganun yung nangyayari. Cycle na. Oo nga eh. Kailan kayo magbabago? Bigyan ko kaya siya ng ano? Ano kaya? Rupa, yung mga ginagawa at sinasabi ba sa'yo ng mami mo, gagawin mo sa mga anak mo? Ay, hindi. Iba naman ako. I'm a cool mom. Even when it comes to men, I know, maliliit. I know, maliliit pa sila. But siguro, ang gusto ko lang sabihin sa mga anak ko is that, you know, for me, I've made a lot of mistakes in my life and I'm not perfect. But then again, I'm a survivor. And the most encouraging thing that I can share with my kids is no matter what happened, you know, I'm here and I'm taking care of them. Na never rely on a man for your financial needs, you know. Importante pa rin talaga na magtrabaho ka and to be a leader and to be self-supporting. Kasi in that way,
hindi ka pwedeng baliwalain ng mahal mo sa buhay kasi may sarili kang trabaho. Hindi ka lang umaasa sa kanya. Yun yung maganda yung sinabi mo kanina, yung fears mo. Hindi mo natatakot ng tumana. Kinatatakot mo paano mo mabubuhay yung kids mo. in the Yeah, syempre it's a fear, I guess, for all mothers nga, you know, who have a husband. That's a natural fear. What more kaya if you're alone, di ba? Yes, I do have someone that makes me happy, pero hindi naman siya nag-aalaga sa mga anak ko. So, I still have to take care of my kids and provide for them. So, at the end of the day, yun yung fear ko, di ba? Na gusto ko silang bigyan ng isang magandang buhay habang buhay. So you don't depend on naman para i-feed mo. No, I have Cosmo Skin, I have my other endorsements. So I'm just so happy at nagpapasalamat ako that I've been in this business since I was 13 years old, more than 20 years, and yet, you know, I'm still around. I still have 2 shows. I can be seen all over Asia. I have a lot of endorsements. Avon also just renewed me. So I'm so happy na ang daming blessings na dumadating. So for me, if you just get rid of all the negativity and you just embrace all the positivity, good things will come. And ano yung good news mo about season 3 ng Guts? Ibang press ko naman yun. Okay. Invite kita, And don't very worry. recently rin, reunite kayo ni Sean Lloyd so what's the feeling working again? I always love working with John Lloyd. Wala namang problema working with him. I mean, he's such an excellent actor and now we're friends. Nagkaroon kami ng bump sa aming friendship a long time ago pero matagal lang naayos yon. So, as of now, masasabi kong wala talagang problema whatsoever. Talagang okay na okay kami. Kayo nagkailangan. Ay, walang ilangan at all. Nagpadala pa nga siya ng manok eh. So okay lang ba na kung gumawa kayo ng movie Oo together? naman. Gusto kong gumawa ng movie with him kasi I learn a lot from him, especially pagdating sa kahusay niya bilang isang artista. Okay ba kayo ni Angelica? Ay, okay na okay. Wala namang problema. Nag-meet Wala ba kayo? naman... I know Angelica and there's no problem whatsoever. Alam ko naman na malawak ang pag-iisip niya and if ever gagawa kami ng project lang talaga. So, I don't think she's the type na selosa. And ikaw, umabot ka na rin sa level na you can work with your exes. Yeah, I'm friends with them. Wala namang problema. So, wala akong hang-up sa katawan. So, if ABS offers me a movie or a project with John Lloyd, why not, Coconut? Follow up lang kasi kanina sabi mo you're not afraid to get older. Sa invasive enhancement, ano yung take mo doon? Invasive enhancement, I mean, for me, whatever makes the person happy, why not? You know, as long as they still look natural at hindi na yung robot ang dating. So, para sa akin, I'm proud to say, yes, sa katawan ko, may nagawa na ako because of course, I had a baby na, no? But sa mukha ko, wala pa. And if you can check the photos of when I won Miss World, I was only 19 years old. Ganun pa rin ang itsura So ko. kahit Botox or whatever? Wala. Hindi pwede sa artista yun eh. Kasi hindi mapapansin yung mga lines. There's so many ways naman now na hindi mo na kailangan mag-invasive surgery. You know, ang dami ng mga non-invasive laser treatments, ang dami ng mga supplements, ang dami ng mga paraan. Hindi mo na kailangan magpa-surgery. Hindi na uso yun actually. Thank you. Thanks, Rupa. Thank you. Thank you, Goodbye. Wait lang.